sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong tagulan ng 1987, sa isang lupang sakahan sa labas ng isang bayan sa Batangas, abala ang mga investigador sa paghuhukay sa lupa. Mula sa malamig na putik, lumitaw ang isang kalansay ng tao at sa tabi nito, natakpuan ang isang maliit na gintong hikaw. Ito ang hikaw na laging suot ni Elena Reyes, isang 26 taong gulang na babae na biglang naglaho noong tag-araw ng taong iyon. Si Elena ay nawala noong panahon ng pamumunga ng mangga noong 1987. Noong una, ang usap-usapan ng taga-nayon ay tumakas lamang ang nobya, ngunit may isang kakatwang bagay. Bago pa man simulan ng mga pulis ang pahuhukay, ang kapitan ng barangay ay nakatayo na sa mismong lugar kung saan natakpuan ang bangkay. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa manggahan noong gabing iyon? At bakit naroon ang kapitan na kilala bilang isang maasahang lider ng komunidad? Ngayon, ikukwento namin ng buo ang lahat ng nangyari sa kaso ng nawawalang nobya ng Batangas noong 1987. Taong 1987, ang kabukiran sa lalawigan ng Batangas ay isang lugar kung saan ang luntiang burol ay nagiging ginintuan dahil sa mga hitik na bungangang mangga. Ang mga mangga mula rito ay sikat na produkto sa buong bansa at halos lahat ng mga residente sa barangay ay mga magsasaka ng mangga ang ikinabubuhay. Sa umaga, ang amoy ng pestisidyo at lupa ay naghahalo sa hangin at sa gabi, ang buong pamilya ay nagtitipon upang pag-uri-uriin at ilagay sa mga kahon ang mga mangga. Ito ay isang ordinaryo at tahimik na nayon. Dito sa nayon na ito dumating si Elena Reyes noong taksiboleng 1985. Siya ay 24 taong gulang noon mula sa Maynila at ipinakilala siya kanyang mapapangasawa, si Marco Santos, ng isang kakilala, ang pamilya Santos. Ang kanyang napangasawa ay nagmamay-ari ng isang malawak na plantasyon ng mangga at ang asawa niyang si Marco, 30 taong gulang, ang panganay na anak na magmamana ng sakahan. Ayon sa mga taga-nayon, si Elena ay isang masayahin at palakaibigang babae. Sa simula, tila naninibago siya sa buhay sa bukid, ngunit hindi naktagal ay naging malapit din siya sa mga may bahay sa kanilang lugar at masigasig na tumutulong sa manggagawain sa bukid kapag panahon ng anihan. Dahil sa kanyang kasipagan, minahal siya nga nakatatanda sa nayon at maging ang kanyang biyenan na si Aling Lolita sa harap ng iba ay ipinagmamalaki siya bilang isang mahusay na manugang. Ngunit makalipas ang 2 taon ng kanilang pagsasama, unti-unting nakbago ang pakikitungo sa loob ng kanilang tahanan. Dahil hindi makaanak si Elena, biglang nakbago ang pakikitungo ng kanyang biyenan. Sa una, puro parinik lamang, ngunit pagsapit ng 1987, naging lantarang malupit ang pagtrato sa kanya. Sa hapag-gainan, palagi siyang pinapagalitan. At gaano man siya kasipag magtrabaho, wala siyang natatanggap na kahit isang papuri. Ang kanyang asawang si Marco, sa halip na ipagtanggol siya, ay mas inaalala pa ang sasabihin ng kanyang ina. Kilala si Marco sa nayon bilang isang lalaking mahina ang loob at hindi kayang suwayin ang kanyang ina. Sa isang tahanan kung saan wala siyang kakampi, madaling isipin kung gaano kalungkot si Elena. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang madalas na lumalapit kay Elena, si Kapitan Ricardo de Leon, ang kapitan ng kanilang barangay. Si Ricardo, 46 taong gulang noon, ang may-ari ngang pinakamalaking lupain sa nayon at ang pinakamakapangyarihang tao roon. Malaki ang kanyang impluensya sa kooperatiba ng mga sasaka at may mga koneksyon din sa munisipyo. Sa panlabas, siya ay isang maasahang leader na laging handang tumulong sa mga taga-nayon. Nagsimulang tulungan ni Ricardo si Elena noong tag-araw ng 1987.
Tinutulungan niya itong kumuhangang pestisidyo na mamagitan kapag may alitan sila ng kanyang biyenan at inasikaso ang ilang papeles sa munisipyo para sa kanya. Para sa matao sa paligid, isa lamang itong kapitan na tumutulong sa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, pagsapit ng tag-araw ng taong iyon, isa-isang naksulputan ng mga taong nakakakita kina Ricardo at Elena na magkasama. Kalaunan ay iginit ni Ricardo na bilang leader ng nayon, inaalala lamang niya ang isang malungkot na may bahay. Ngunit sa nayon, nagsimula ng kumalat ang mga sismis. At noong madaling araw ng Oktubre 12, 1987, si Elena ay biglang naglaho ng walang paalam at walang dalang anumang gamit. Kinaumagahan, natuklasan ng kanyang biyenan na si Aling Lolita ang bakanteng silid at maging si Marco ay walang ideya kung saan nagpunta ang kanyang asawa. At sa paghahanap ng dahilan ng kanyang pagkawala, nagsimulang magturo sa iba't ibang direksyon ang mga bibig ng mga taga-nayon. Kinabukasan matapos maglaho si Elena, ang nayon ay naging di pangkaraniwang tahimik. Ipinamalita ni Aling Lolita sa ilang kapitbahay na hindi niya makita ang kanyang manugang, ngunit sa una, walang sinuman ang nakisip na seryoso ito. Baka umuwi sa pamilya niya, sabi nga ilan. Siguro nagpapalamig lang ang ulo. Ganun ang kanilang magareaksyon, ngunit lumipas ang 3 araw at wala pa ring balita mula sa kanya. Hindi siya umuwi sa kanyang pamilya sa Maynila at wala ring nakakaalam kung nasaan siya sa kanyang makaibigan. Dito na napilitang magtungo ang kanyang asawang si Marco sa himpilan ng pulisya sa kanilang lugar. Ang pulis na nakaduti noon, si Pulis Reyes, ay nakinig sa salaysay ni Marco at nagsimulang gumawa ng ulat. Ngunit ayon sa testimonya ni Pulis Reyes kalaunan, may kaduda-duda sa mga pangyayari. Nang tanungin ni Pulis Reyes si Marco kung nasaan ito noong gabi ng pagkawala ng kanyang asawa, nag-atubili raw ito bago sumagot. At sa huli, sinabi niyang, nasa bayan ako, umiinom kasama ang nga kaibigan at gabi na akong umuwi. Pagpasok ko sa kwarto para matulog, wala na siya. Naramdaman daw ni Pulis Reyes na mula pa sa simula, mayroong pagtatangkang ituring ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Noong panahong iyon, madalas na hindi ganong nakikialam ang pulisya sa mga kaso na paglalayas na may kinalaman sa problema sa pamilya. Isang manugang na inaalipusta ng biyenan na hindi na nakatiis at tumakas. Ito ang naging palagay ng taga-nayon at maging salub ng himpilan ng pulisya. Kaya naman, ang pagkawala ni Elena Reyes ay itinuring lamang na isang kaso ng paglalayas at hindi sinimulan ang isang formal na investigasyon. Ngunit may isang taong hindi pumayag na hayaan na lamang ang sitwasyon, ang nakatatandang kapatid ni Elena, si Miguel Reyes. Si Miguel, 30 taong gulang noon, ay agad na nagtungo sa nayon nang mabalitaan ang pagkawala ng kanyang kapatid. Mariin niyang tinutulan ang pagtrato ng pulisya sa kaso bilang isang simpleng paglalayas. Hindi lamang ang kapabayan ng pulisya ang kanyang ikinababahala. 2 araw bago maglaho si Elena, nagpadala siyang isang sulat sa kanyang kapatid na si Miguel. Maikli lamang ang nilalaman nito ngunit makahulugan. Nakasulat sa liham, "Kuya, sobrang hirap na, pero may mas nakakatakot na bagay na nangyari. Sasabihin ko sa iyo kapag nakita tayo." Ano ang ibig sabihin ng mas nakakatakot na bagay? Walang ideya si Miguel, ngunit ang isang liham na ito ang magiging mahalagang susi sa paglutas ng kaso. Dahil ang petsa kung kailan ipinadala ni Elena ang sulat at ang petsa na huling sinabi ni Kapitan Ricardo na nakita niya si Elena ay makatugma. Nang malaman ito, direktang hinarap ni Miguel si Kapitan Ricardo. Ngunit walang bakas ng pakakasala, kalmado itong sumagot. "Nag-usap lang kami sandali tungkol sa mga gawain sa bukit at pagkatapos ay umalis na siya. Iyon lang." Pauwi na si Miguel matapos kausapin si Ricardo nang makasalubong niya ang isang matandang babae sa may pasukan ng nayon. Ito si Aling Pachita,
isang matandang babae na halos 70 taong gulang na at mag-isang naninirahan sa dulong nayon. Lumingon-lingon muna ang matanda bago mahigpit na hinawakan ang manggas ni Miguel. At sa isang mahinang boses, sinabi niya, huwag kang lalabas mag-isa sa gabi. Kung may hinahanap ka sa nayong ito, mag-ingat ka. Kinabukasan, muling pinuntahan ni Miguel si Aling Pachita upang humingi ng karagdagang detalye, ngunit hindi nito binuksan ang pinto. Mula sa siwang ng pinto, isang maikling salita lamang ang kanyang binitiwan, wala akong alam. Kalimutan mo na ang sinabi ko kahapon. Sa loob lamang ng isang gabi, ganap na nagbago ang kanyang paninindigan. Naramdaman ni Miguel na mayroong pumilit sa matanda na manahimik, ngunit wala siyang paraan para patunayan ito. Nagpasya si Miguel na isa-isahin ang mga taga-nayon at kausapin sila. Ngunit paulit-ulit ang nangyayari. Sa simula, nakikipagkwentuhan sila, ngunit sa sandaling mabanggit ang pangalan ni Kapitan Ricardo, bigla silang nananahimik. Isang lalaki na nagngangalang Mang Jose, na ang bukit ay katabi mismo ng kay Ricardo, ay minsang nabanggit na may narinig siyang kakaibang ingay mula sa direksyon ng manggahan noong gabing iyon. Ngunit kinabukasan, nang balikan siya, mariin niyang itinanggi na may sinabi siyang ganun. Ang buong nayon ay tila nagkasundo na manahimik. Ito ang nakakatakot na katotohanan ng isang saradong komunidad. Ang tanging magagawa na lamang ni Miguel ay ang bumalik sa himpilan ng pulisya. Ipinakita niya ang sulat ng kanyang kapatid bilang ebidensya at iginit na ituring ang kaso bilang isang pagkawala at hindi paglalayas. Bagamat nakaalangan, nanggako si Pulis Reyes na iulat niya ito sa kanyang nga nakatataas. Makalipas ang 3 araw, 2 detective mula sa Batangas Provincial Police Headquarters ang dumating sa nayon. Si Detective Cruz, isang veteranong may 15 taon sa serbisyo, at si Detective Garcia, isang batang detective na nasa early 30s. Kinausap nila ang mataga-nayon at in-inspeksyon ang lugar, ngunit sila rin ay nahirapan, masyadong matigas ang bibig ng matao. Sa gitna nito, si Kapitan Ricardo pa mismo ang lumapit sa mga detective. Tutulong ako sa investigasyon. Titipunin ko ang mga taga-nayon sa isang lugar. Tila ba tumutulong siya? Ngunit sa kanyang tala, isinulat ni Detective Cruz ang kanyang kilos ay lalong hindi natural at kahina-hinala. Sa ika-4 na araw ng investigasyon, isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Ito ay si Aling Susan, isang 35 taong gulang na babae na may-ari ng isang maliit na kainan sa bayan, mga 15 minuto ang layo mula sa nayon. Siya mismo ang nagpunta sa detective at nanginginig na nagsabi noong gabi bago mawala si Elena, pumunta siya sa tindahan ko mag-isa. Tumawag siya sa telepono. At pagkatapos niyang ibaba, namumutla siya at umalis agad. Matagal na kong nababagabag dito. Hindi alam ni Aling Susan kung sino ang tinawagan ni Elena. Dahil pampublikong telepono ang ginamit, walang paraan para malaman ang numero. Ngunit ang katotohanang isang araw bago siya mawala, mag-isa siyang pumunta sa kainan at tumawag sa kung saan ay isa pang pahiwatig na hindi ito isang simpleng paglalayas. At habang muling iniimbestigahan ni Detective Cruz ang paligid ng kainan, may napansin siyang nga salitang tila inukit sa isang pader na hollow block sa likod ng tindahan. Ang mga salita na tila isinulat gamit ang isang matulis na bagay ay iisa lamang, Ricardo. Agad itong kinunan ng litrato ni Detective Cruz at ginawang ebidensya. Ayon sa pagsusuri, ang sulat ay tilagawa ng isang babae at base sa lalim at anggulo ng pagkakaukit. Posibleng isinulat ito sa isang sitwasyong may pagmamadali at takot. Mataas ang posibilidad na iniwan ito ni Elena habang hinahabol o nakakaramdam ng panganib. Agad na ipinatawag ng detective si Ricardo para sa isang formal na pagtatanong. Walang bakas ng pagkataranta, dahan-dahan siyang umupo sa silya. Tila ba ipinapahiwatig ng
Kanyang mukha na siya ang biktima ng maling paratang. Ang alibi ni Ricardo ay napaka-perpekto. Noong gabi ng Oktubre 12, nang mawala si Elena, sinabi niyang dumalo siya sa isang pulong nga opisyal ng kooperatiba sa Kabayanan ng Batangas. Ang pulong ay ginanap mula 7 p.m. hanggang 10 p.m. at malinaw na nakasulat ang pangalan ni Ricardo sa listahan ng mga dumalo. Bukod dito, may mga testimonya na pagkatapos ng pulong, kasama niya ang 4 pang opisyal sa isang inuman hanggang hating gabi. Lahat ng kasama niya ay pare-pareho ang sinabi. Mahirap para sa mga detective na ituloy ang pag-usisa. Hindi lamang isa o dalawa ang testigo sa kanyang alibi, kundi mayroon pang opisyal na talaan ng pulong. Ngunit hindi maalis sa isip ni Detective Cruz ang kanyang pagdududa. Lihim niyang kinausap muli ng isa-isa ang madumalo sa pulong. At isang napaka-interesanteng katotohanan ang lumabas. 3 sa 5 dumalo ay pare-pareho ang naaalala. Umalis si Ricardo sa gitna ng pulong ng 30 minuto. Akala namin nakpunta lang sa banyo. Ang dalawa naman ay nagsabing hindi ito nangyari. 30 minuto. Ang biyahe mula sa Kabayanan papunta sa Nayon ay 20 minuto. Hindi sapat ang 30 minuto para makabalik. Ngunit ang nawawalang 30 minuto na ito ay hindi maalis sa isip ng mga detective nang tila wala ng pag-usad ang kaso. Isang hindi inaasahang tao ang lumitaw. Ang asawa ni Kapitan Ricardo, si Yolanda. Si Yolanda, 43 taong gulang noon, ay isang tahimik na babae na hindi gaanong napapansin sa Nayon. Palihim niyang pinuntahan ang kapatid ni Elena na si Miguel. Nanginginig na iniabot ni Yolanda ang isang sobre. Sa loop nito ay may isang litrato. Ito ay larawan nina Ricardo at Elena na magkatabi. Nasa manggahan ang kanilang likuran at ang kanilang distansya ay mas malapit kaysa sa inaasahan. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang Agosto 1989. Nanginginig na sinabi ni Yolanda, "Matagal ko nang alam. Pero takot din ako at hindi makapagsalita. Hindi ko nakaya." Ngunit kinabukasan matapos sabihin iyon ni Yolanda, bigla siyang naktago sa bahay ng kanyang magulang sa Cavite. Walang paalam at halos walang dalang gamit at ang litratong iyon ay biglang naglaho mula sa talaan ng pulisya. Si Detective Cruz ang nakapansin sa pagkawalang litrato. Matapos itong matanggap mula kay Miguel at ilagay sa imbakan ng ebidensya. Nawala ito pagkalipas ng 3 araw. Ang pagkawala ng ebidensya sa loob ng istasyon ng pulis ay isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Agad itong iniulat ni Cruz sa kanyang hepe, ngunit ang sagot na natanggap niya ay nakakabingi. Mula pa sa simula, walang tala na mayroong ganyang litratong isinumite. Naramdaman ni Detective Cruz na ang impluensya ni Ricardo ay umabot na sa loop ng istasyon ng pulis, ngunit wala siyang paraan para patunayan ito. Bagamat may testimonya si Miguel na nakita niya ang litrato, kung wala ang mismong litrato, hindi ito magagamit sa investigasyon. Habang pinipigilan ni Detective Cruz ang kanyang pagkadismaya at muling sinisimulan ang investigasyon mula sa umpisa, nagdala ng isang interesanteng impormasyon ang batang si Detective Garcia. May isang lalaki na nagngangalang Mang Tomas, isang supplier ng pestisidyo at pataba sa Nayon. Si Mang Tomas, 42 taong gulang noon, ay madalas na pumupunta sa sakahan ng Ma Santos isang buwan bago mawala si Elena at maraming beses na nakitang kausap si Elena ng silang dalawa lang. May mga usap-usapan pa sa mga taga-Nayon na mayroon yatang namamagitan sa dalawang iyon. Agad na ipinatawag ng mga detective si Mang Tomas. Sa simula, iginit niyang nakde-deliver lamang siyang ng mga produkto. Ngunit nang ilabas ng mga detective ang testimonya ng mga nakakita, bahagyang nagbago ang kanyang kilos. Ang isiniwalat ni Mang Tomas ay hindi inaasahan. 3 linggo bago mawala si Elena, lumapit daw ito sa kanya para humingi ng tulong.
Sinabi raw ni Elena na nasa panganib siya at kung may alam siyang lugar kung saan siya maaring magtago pansamantala. Nagulat si Mang Tomas sa biglaang pakiusap at hindi nakasagot ng mayos. Iyon na raw ang huli niyang pagkikita sa kanya. Itinuring ng mga detective si Mang Tomas bilang isang pangunahing suspek at sinuri ang kanyang alibi. Ngunit si Mang Tomas ay mayroon ding perpektong alibi. Noong Oktubre 12, nang mawala si Elena, nasa probinsyang Quezon siya sa bahay ng biyenan niya at pinatunayan itong pamilya ng kanyang asawa. Muli, naharap sa pader ang madetektive nang muling huminto ang pag-usad ng investigasyon. Isang pahiwatig ang dumating mula sa isang hindi inaasahang lugar. Isang super ng truck na nangangalang Mang Rodi ang nakulat na napadaan siya sa pambansang kalsada sa pasukan ng Nayon noong hatinggabi ng araw na nawala si Elena. Sabi ni Mang Rodi, habang nakmamaneho siya papuntang Batangas City bandang 2:00 ng madaling araw, nakita niya ang isang ilaw na parang flashlight na kumikislap-kislap sa gilid ng kalsada malapit sa isang kakahuyan. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagkawala ni Elena, naisip niyang dapat niya itong iulat. Pinuntahan ng mga detective ang lugar na itinuro ni Mang Rodi at hinaluhok ang kakahuyan. At doon, natakpuan nila ang isang maliit na bagay, isang lumang panyo. Sa isang sulok nito ay may burdang ng maletra, Elena. Nang ipakita ito kay Miguel, kinumpirma niyang pag-ari nga ito ng kanyang kapatid. Ito raw ang panyong ibinigay ng kanilang ina nung ikinasal si Elena. Ang lugar kung saan natagpuan ang panyo ay eksaktong nasa direksyon ng bukit na pag-ari ni Kapitan Ricardo. Ngunit kulang pa rin ang ebidensya para muling usisayin si Ricardo na may alibi. Habang nag-isip ang mga detective ng kanilang susunod na hakbang, isang hindi kilalang sulat ang dumating kay Detective Cruz. Isang pangungusap lamang ang nakasulat dito, hukayin ang sahig ng bodega sa Manggahan. Agad na naktungo si Detective Cruz kasama si Detective Garcia sa Manggahan ng Pamilya Santos. Ang bodega ay nasa pinakadulong bahagi ng sakahan. Ito ay isang lugar na ginagamit para itago ang makagamitan at magakahon ng mangga. Sa una, ayaw pumayag ng asawang si Marco na basta na lang pumasok ang nga pulis ng walang warrant. Ngunit nang pilitin sila ni Detective Cruz, binuksan din niya ang pinto. Puno ng amoy ng amag ang loob ng bodega. Nagdala ang mga detective ng magapala at sinimulang hukayin ang sahig. Ngunit kahit isang oras na silang nahuhukay, wala silang nakita. Halos baliktarin na nila ang buong soy ng bodega, ngunit paro pa rin ang resulta. Napabuntong hininga si Detective Garcia sa pagkadismaya. Ngunit nang palabas na sila, may napansin siyang isang bagay. Sa isang sulok ng pader ng bodega, may isang lumang plywood na nakapako. Ngunit ang ilalim na bahagi nito ay tila may bakas na ginagalaw kamakailan. Iba ang pattern ng alikabok doon. Nang islight ni Detective Cruz ang plywood, may isang maliit na espasyo sa likod nito. Sa loob, may isang kahon na gawa sa kahoy. Ang laman ng kahon ay hindi isang kalansay, kundi isang kwaderno. Nang buksan nila ito, nakita nila ang sulat kamay ni Elena na pumupuno sa bawat pahina. Ito ay isang talaarawan. Tila isinulat ito mula taksibol ng 1987 hanggang bago siya mawala. Naramdaman ng mga detective ang panginginik ng kanilang magkamay habang binubuklat ang mga pahina. Detalyadong isinalaysay sa talaarawan ang pangapi ng kanyang biyenan at ang kawalan ng pakialam ng kanyang asawa. At mayroon ding maisinulat tungkol kay Kapitan Ricardo. Sa simula, inilarawan niya ito bilang isang mabait na tao. Ngunit unti-unting nagbago ang kanyang paglalarawan pagsapit ng tag-araw. Nakakatakot siya, palagi siyang tumatawag. Gusto ko siyang iwasan, ay ilansam nga salitang lumabas. At sa isang pahina na isinulat isang buwan bago siya mawala, may ganitong nilalaman. May sinabing kakaiba sa akin si Kapitan Ricardo ngayon.
Kung aalis daw ako sa nayong ito o magsusumbong kaninuman, pagsisisihan ko ito. Parang alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin at sobrang takot ako. Itinuring ni Detective Cruz ang tala-arawan bilang isang tiyak na ebidensya. Upang matiyak na hindi ito mawawala, dinala nila ito ni Detective Garcia hindi sa lokal na istasyon kundi direkta sa Batangas Provincial Police Headquarters at humingi sila ng formal na suporta sa investigasyon mula sa mas mataas na opisyal. Ngunit higit pa sa pagkakatakpong ng tala-arawan, isang bagay ang lalong gumulo sa isip ng mga detective. Sa huling pahina ng tala-arawan, sa isang entry na tila isinulat 3 araw bago siya mawala, may isang pangungusap, alam din ni Marco. At nakukunwari siyang walang alam. Alam ni Marco ang ano at bakit siya nakukunwaring walang alam. Muling napunta ang atensyon ng mga detective sa asawang si Marco. Si Marco, na hanggang ngayon ay tinitingnan lamang bilang asawa ng biktima, ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Habang nakahanda ang mga detective na muling tawagan si Marco, isang apurahang tawag ang dumating mula sa nayon. Natakpuan daw si Marco na nakahandusay matapos uminom ng lason. Nakaligtas si Marco. Isang kapitbahay na napadan ang nakakita sa kanya at agad na tumawag ng tulong. Matapos ang 3 araw sa intensive care unit, inilipat siya sa isang regular na silid. Agad siyang pinuntahan ni Detective Cruz. Maputla ang mukha ni Marco at nakatitig lamang sa kisame. Nang makita niya ang detective, ipinikit niya ang kanyang nga mata. Tahimik na umupo si Cruz sa tabing kama at naghintay. Hindi naktagal, si Marco ang unang nagsalita. Duwag ako. Ang isiniwalat ni Marco ay hanap na bumaliktad sa takbo ng kaso. Nagsimulang lumapit si Kapitan Ricardo kay Elena noong simula ng 1987, ngunit alam na raw ni Marco ang katotohanan bago pa man matapos ang tag-araw. Alam niyang nahihirapan ang kanyang asawa dahil kay Ricardo. Alam niyang pinipilit ni Ricardo ang kanyang asawa, ngunit walang ginawa si Marco dahil ang malaking utang ng pamilya Santos sa kooperatiba ay si Ricardo ang guarantor. Hawak ni Ricardo sa kanyang makamay ang kabuhayan ng pamilya Santos. Sa sandaling kalabanin niya si Ricardo, maaring gumuho ang kanilang buong pamilya. Dahil sa takot, nagbulak-bulagan si Marco. Noong gabing nawala si Elena, hindi talaga siya nasa bayan para uminom. Tumawag sa kanya si Ricardo at pinapunta siya malapit sa manggahan, ngunit dahil sa takot, bumalik na lamang siya. Hindi niya sinabi kung ano ang sinabi ni Ricardo sa kanyang asawa o kung ano ang nangyari sa lugar na iyon. Umiyak lamang niyang sinabi, dapat ko siyang pinrotektahan pero hindi ko nagawa. Ang testimonya ni Marco ay nagbigay ng bagong batayan para muling imbestigahan si Ricardo. Ngunit may isang problema. Ang testimonya ni Marco ay pawang circumstantial evidence lamang at wala pa ring direktang ebidensya na si Ricardo ang may gawang krimen. Ang tala-arawan, bagamat nagpapakita ng pananakot ni Ricardo, ay hindi sapat. Muling ipinatawag ng team mula sa provincial headquarters si Ricardo para sa isang mahigpit na pagtatanong. Ngunit hindi pa rin natinag si Ricardo. Sinabi niyang ang nilalaman ng tala-arawan ay isang hindi pagkakaunawaan lamang at ang testimonya ng asawa ay bunga lamang ng konsensya dahil hindi nito naprotektahan ang kanyang asawa. May kasama pa siyang abogado at muling nahirapan ang investigasyon. Tila ba muling titigil ang pag-usad ng kaso. Ngunit sa pagkakataong iyon, natuklasan ni Detective Garcia ang isang detalye na kanilang napalampas. Isa sa mga opisyal ng kooperatiba na tumestigo para sa alibi ni Ricardo, isang lalaking nagngangalang Mang Alberto, ay umalis sa nayon sa katapusan ng taong iyon at lumipat sa Cebu. Lumipat si Detective Garcia patungong Cebu para personal na kausapin si Mang Alberto. Nang makita ni Mang Alberto ang detective, nanigas ang kanyang mukha matapos ang mahabang katahimikan. Malalim siyang bumuntong hininga at nagsalita.
Noon gabing iyon sa pulong, hindi 30 minuto nawala si Ricardo. Mahigit 1 oras. Siya rin ang nagsabi sa amin na sabihing 30 minuto lang para magtugma ang aming nga salaysay. Mula noon, natakot na ako at tumakas papuntang Cebu. Ang testimonya ni Mang Alberto ang naging tiyak na dago na bumaliktad sa buong kaso. Kung mahigit mo pelisang oras nawala si Ricardo, sapat na iyon para makarating sa manggahan at makabalik. At ang pag-utos niya sa iba na magsinungaling ay isang malinaw na ebidensya ng pagtatangkang gumawa ng alibi. Agad na kinuha ni Detective Garcia ang sinumpaang salaysay ni Mang Alberto at pinuntahan ang iba pang opisyal. Nang malaman nilang nagsalita na si Mang Alberto, isa-isa na silang nagbago ng testimonya. Sa huli, umamin ang 3 sa kanila na nagsinungaling sila dahil sa pakiusap ni Ricardo. Ang bibig ng nayon na matagal nang nakasara ay sa wakas ay bumukas na. Agad na ipinatawag ng team si Ricardo. Kahit may abogado pa siya, wala na itong silbi. Dahil napatunayang gawa-gawa lamang ang kanyang alibi, hindi na nila siya maaring pakawalan. Pumasok si Ricardo sa interrogation room na may kumpiyansa pa rin sa kanyang mukha. Ngunit nang ilapag sa harap niya ang sinumpaang salaysay ni Mang Alberto, sa unang pagkakataon ay nakitaan siyang pagkabahala. Ngunit hindi pa rin sumuko si Ricardo. Inamin niyang nagsinungaling siya, ngunit dahil daw iyon sa takot na mapagbintangan siyang may relasyon kay Elena, inamin niyang malapit sila, ngunit iyon lamang daw. Sinabi niyang ang dahilan kung bakit siya umalis noong gabing iyon ay para makipagkita sa ibang babae. Iginit niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Elena. Sinuring team kung sino ang sinasabi ni Ricardo na ibang babae at napatunayan ngang mayroon ng ganong babae. Isang 40 taong gulang na babae na mag-isang naninirahan sa bayan at tumestigo rin siyang nakita sila ni Ricardo noong gabing iyon. Ang oras daw ay sa pagitan ng 8:30 PM at 9:30 PM. Tila ba muling naligaw ang investigasyon. Ngunit hindi ito pinalampas ni Detective Cruz. Mayroon pa ring malaking puwang sa oras sa pagitan ng pakikita ni Ricardo sa babae at sa oras ng pagkawala ni Elena. Kung 2:00 ng madaling araw nakita ng super ng truck ang ilaw at 9:30 PM sila nahiwalay ng babae, hindi pa rin alam kung nasaan si Ricardo sa mga oras na iyon. Nagpasya si Detective Cruz na muling suriin ng masinsinan ang bukid at plantasyon na pag-aari ni Ricardo. 2 araw na nilang sinisiyasat ang lugar nang may matagpuan silang isang bahagi ng lupa sa ilalim ng isang lumang punong mangga na bahagyang mas mababa kaysa sa paligid. Nang tusukin nila itong pala, naramdaman nilang mas malambot ang lupa doon kumpara sa ibang lugar. May bakas na may nahukay ng malalim at muling tinabunan. Maingat na nahukay ang team at hindi naktagal, may lumabas. Isang lumang tela at sa ilalim nito may isang bagay na parang buto ng tao. Uminto sa paginggan buong team. Matagal bago lumabas ang resulta ang pagsusuri. Hinarangan ng team ang lugar at ipinadala ang nga nakuha sa crime laboratory. Habang hinihintay ang resulta, si Ricardo ay nanatiling malaya at namumuhay ng normal sa nayon. Mahirap humingi ng warrant of arrest kung hindi pakumpirmado ang pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng kamatayan. Ngunit 3 araw bago lumabas ang resulta, biglang naglaho si Ricardo mula sa nayon. Walang paalam, walang sinabihan kung saan pupunta. Tumakas ang taong dapat nilang arestuhin. Taglamig na noon ng 1987. Huli na nang maglabas nasyonal manhun ang pulisya. Mahirap nang matukoy ang kinaroroonan ni Ricardo. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong moderno ang sistema ng pagkakakilanlan sa bansa. Sinasamantala ni Ricardo ang mabutas sa sistema para makatakas. Lumabas ang resulta ng laboratorio 10 araw matapos maglaho si Ricardo.
Ang mabuto ay kumpirmadong sa isang babaeng nasa 20 at ang gintong hikaw na natagpuan sa tabi nito ang naging tiyak na ebidensya. Nang makita ito ng kapatid ni Elena na si Miguel, agad niyang kinumpirmang ito na ang hikaw ng kanyang kapatid. Hindi naglaya si Elena. Mula pa sa simula, nakalibing siya sa ilalim ng malamig na lupa. Dito na sa wakas isinampa ang kasong murder laban kay Ricardo at inilabas ang arrest warrant sa buong bansa. Ngunit hindi mahuli-huli si Ricardo. Lumipas ang 1 taon, 2 taon. Binuwag na ang Special Investigation Team at napalitan na ang mga detective. Si Detective Cruz ay inilipat sa ibang departamento at si Detective Garcia na lamang ang hindi bumitaw sa kaso. Paminsan-minsan ay binubuklat ang mga talaan at ipinagpapatuloy ang investigasyon. Saan at paano nabuhay si Ricardo sa mga panahong iyon? Matapos umalis sa Batangas, nagtungo siya sa Cebu at nagtago bilang isang construction worker gamit ang ibang pangalan. Pagkatapos, lumipat siya sa Zamboanga at nagtrabaho sa kusina ng isang maliit na kainan at pagkatapos ay bumalik sa Maynila at palipat-lipat ng construction site. Sa buong panahon ng kanyang pagtatago, hindi siya nakipagkita o nakipag-ugnayan sa sinumang taga-nayon niya. Ang kanyang asawang si Yolanda ay nanirahan sa Cavite at pagkalipas ng ilang taon ay tahimik na nag-file ng diborsyo. Ang muling naglantad kay Ricardo sa publiko ay isang hindi inaasahang tao. Noong taksibol ng 1998, sa isang construction site sa Maynila, isang kasamahan niyang trabahador ang nakapansin na kamukha niya ang lalaki sa isang lumang wanted poster. Lihim na ipinagbigay alam itong trabahador sa pulisya. Dumating ang mga pulis sa site, sinubukang tumakas ni Ricardo. Umakyat siya sa scaffolding at doon nanlaban. Inabot ng 2 oras bago siya napababa. Tahimik lamang si Ricardo habang pinoposasan. 11 taon bago siya muling nakita. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkakaaresto ni Ricardo sa Batangas. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga taga-nayon. May mga nagsabing matagal na nilang alam, may mga gulat at may mga nahimik na lamang dahil sa hiya na matagal silang tumikom dahil sa takot. Nang mabalitaan ni Miguel ang pagkakaaresto, hindi raw siya makakilos, hindi man lang siya nakaramdam ng saya. Ang tanging naisip niya ay ang kanyang kapatid na 11 taon na nag-iisa sa ilalim ng malamig na lupa at hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Dinala si Ricardo pabalik sa Batangas at sa interrogation room, sa harap niya umupo ang ngayon ay nasa katanghalian ng si Detective Garcia. Inilapak ni Garcia sa mesa ang isang folder, isang kopya ng tala-arawan ni Elena. Tinitigan ito ni Ricardo at dahan-dahang ipinikit ang kanyang nga mata at matapos ang mahabang katahimikan, nagsimula siyang magsalita. Nagsimulang magsalita si Ricardo matapos ang 2 oras. Sa simula, hirap siyang magsalita, ngunit hindi siya minadali ni Detective Garcia. 11 taon siyang nakintay, ilang oras pa kaya at sa wakas, ikinuwento ni Ricardo ang lahat. Unang siyang nakaroon ng interes kay Elena noong 1987. Naawa raw siya nang makita itong inaapi ng biyenan at hindi maasahan ang asawa. Ngunit ang kanyang interes ay unti-unting naging isang obsession. Madalas siyang bumisita, tumawag, at gumawa ng dahilan para mapalapit sa kanya. Sa simula, nagpasalamat si Elena, ngunit kalaunan ay nagsimula na siyang makaramdam ng pagkailang at lantaran na siyang iniwasan. Ito raw ang sumugat ng malaki sa kanyang pride. Ang isang makapangyarihang tao sa nayon ay binalewala ng isang simpleng may bahay. Mula roon, nagbago ang pakikitungo ni Ricardo. Sinimulan niya itong pagbantaan na kung alis siya sa nayon o magsusumbong. Sisirain niya ang buong pamilya ng kanyang asawa. Natakot si Elena, ngunit hindi siya sumuko. At sa wakas, tumawag siya sa kanyang kapatid na si Miguel mula sa kainan sa bayan.
Ngunit paglabas niya, naghihintay na sa labas si Ricardo. May inutusan siyang magmatyag kay Elena. Ipinasok niya si Elena sa kotse at pilit na itinanong kung sino ang tinawagan niya. Nang malaman niyang kapatid niya ito, napagdesisyonan niyang hindi na niya maaring hayaan pa si Elena. Noong gabing iyon, matapos ang pulong sa kooperatiba, nakipagkita siya sa ibang babae para gumawa ng alibi at pagkatapos ay agad na umalis. Pinapunta niya si Elena sa kanyang bukid. Nakbanta siyang kung hindi ito pupunta, ipuputol niya ang utang ng mga Santos. Pumunta si Elena hindi para sa sarili niya, kundi para protektahan ang pamilya ng kanyang asawa. Sa gitnang dilim, muli niyang pinilit si Elena na manahimik. Ngunit tumanggi si Elena. Naktalo sila at ayon kay Ricardo, nawala siya sa kanyang sarili. Hindi niya idinetalya ang nangyari. Ngunit bumagsak si Elena at hindi na muling bumangon. Mag-isa siyang nahukay. Hanggang madaling araw, walang tigil siyang nahukay sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa dulo ng kanyang bukid. Ang ilaw na nakitang super ng truck ay ang flashlight na hawak niya habang inililibing ang bangkay. Ang asawang si Marco na tinawagan niya ay nakarating malapit sa lugar ngunit dahil sa takot ay bumalik. Ang isinulat ni Elena sa kanyang talaarawan na alam din ni Marco ay tungkol dito. Alam niyang inilalagay ni Ricardo sa panganib ang kanyang asawa, ngunit hindi siya tumuloy. Matapos ang kanyang testimonya, yumuko ng malalim si Ricardo. Walang sinabi si Detective Garcia, wala siyang mahanap na salita. Ang huling pinili ng isang 26 taong gulang na nobya 11 taon na ang nakalipas ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang protektahan ang pamilya ng asawang nakpahirap sa kanya. Ang malupit na katotohanang iyon ay bumalot sa buong silid. Si Ricardo ay kinasuhan ng murder at pagtago ng bangkay. Sa paglilitis, iginit ng kanyang depensa na aksidente lamang ang nangyari, ngunit hindi ito tinanggap. Ang paggawa ng alibi, pagtatago ng ebidensya, at ang 11 taong pagtatago ay lahat nakpabigat sa kanyang kaso. Hinatulan siya ng 25 taong pagkakakulong. Ang asawang si Marco ay inimbestigahan sa pagtatagong krimen, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi siya kinasuhan. Ngunit matapos ang hatol, umalis si Marco sa nayon at hindi na muling nakita. Noong araw na pinal na ang hatol, nakisang nagpunta si Miguel sa Batangas sa puntot ng kanyang kapatid at nakalay ng isang kahon ng mangga. Ang mangga na naging dahilan ng paghihirap ng kanyang kapatid. Ngunit dahil galing ito sa kanilang bayan, naisip niyang tatanggapin pa rin ito ni Elena. Si Elena Reyes, 26 na taong gulang, na naglaho noong panahon ng pamumunga ng mangga noong 1987. Hanggang sa huli, sinubukan niyang protektahan ang iba at ang pagpiling iyon ang nagdulot ng kanyang sariling katapusan. Noong tag-araw na iyon, ang mga mangga sa Batangas ay namunga pa rin ng sagana. Ang nayon ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay na tila walang nangyari. Ngunit ang katotohanan, kahit sa ilalim ng malamig na lupa, ay hindi kailanman naglaho. Naghintay ito ng 11 taon. At sa huli ay kusaring lumitaw. Ang huling desisyon ni Elena ay nananatili sa isipan. Ang piliing protektahan ang pamilyang kanyang asawa sa halip na ang kanyang sarili. Hindi natin masasabi kung ito ba ay tama o mali. Ngunit ang isang bagay na tiyak ay ang pagpiling iyon ay nagdulot ng isang napakasakit na katapusan. Ano sa tingin ninyo sa kasong ito? Sino ang tunay na may sala? Ang isang tao lang ba na si Ricardo? O ang buong nayon na nakbulak-bulagan at nanahimik?